Karang araw ay nag-try po ako magpunla dito direct from the soil o sa lupa. Pero talagang hindi po siya hindi po siya sumibol. Ang alam ko, ito ay, kung hindi ako nagkakamali, ang sumibol lang ay ang labanos o radis. Ewan ko lang kung nilalabas na iba, yung iba sitaw. Ayan. Sitaw yan, lumutang na yan. Tulad ang sinabi ko sa inyo. Yun ang senaryo namin tuwing umaga. Meron po akong tao na nagmimikinas lang. Kaya minsan yung mga driver ko tinatamad kasi nga mayroon tagalawa ako. At yan ako ay may sweldo. Sana mga kaposing, nakabili na tayo. Yan ay tail light ng Nissan Urban. Kaya natin mga kaposing. Kasi kung mali yung tendera, sabi niya 2.5 siya, yung pala headlight. Hello, good morning mga kabossing. Magandang umaga. Araw po ngayon ng Biyernes. At katapusan na rin ng November at magpapasko na. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan na naman ang ating weekly video o weekly vlog. So muli ay sana ay samahan nyo ako sa video kong ito. At sana sa mga oras na ito, kung saan man kayo naroon, ay nasa maayos kayong kalagayan. At katulad ng sinasabi ko, sana huwag nyo akong bitawan kahit medyo madalang tayong mag-video. So ayan mga kabossing, ngayong araw na to ay samahan nyo muli ako. At ayan mga kabossing, hindi ko share ko lang mga nakaraang araw na yan. So naglakad po ako sa LTFRB. Talagang hindi ko matiis na hindi ko i-rehistro yung aking mga sasakyan na jeep. At naaalangan ako na nabiyahe yung jeep ko na hindi nakarehistro. Ay i-rehistro ko naman, pero ang requirements mga kabossing ay i-consolidate ko ang aking mga sasakyan, ang aking mga prangkisa, para at least yun daw ang dapat kong sundin para ako makarehistro. So ang alam ko mga kabossing ay marami po ang hindi nagrehistro dahil ayaw nilang mag-consolidate. At yun nga, so ang ginagawa na lang nila, nabiyahe na lang sila na na hindi nakarehistro. Pero ang akin naman, talaga namang sumusunod yung mga tao na na magrehistro. Kaya lang yung pong kondisyon ng ng ating LTFRB ay talagang medyo mabigat para sa mga small jeepney operator. At para na rin sa akin mga kabossing. Ngayon, pag-usapan po natin yan mga kabossing. Tayo po ay pupunta sa aking garahe at titingnan natin. Medyo makulimlim ang panahon ngayon. At muli, good morning sa lahat. Morning. At sana tayo po ay magpapasko na walang problema, at kung mayroon man ay kinakaya natin at stay calm na lang sa mga panahon ngayon. At nga pala mga kabossing, matagal ko na kayong din ipapasyal po sa sa dati kong garden na hindi ko na tinamnan dahil nainis ako, hindi ako makabuhay. Noong nakaraang araw ay nag-try po ako magpunla dito direct from the soil o sa lupa. Pero talagang hindi po siya sumibol. Ang alam ko, ito ay, kung hindi ako nagkakamali, ang sumibol lang ay ang labanos o radis.
Ewan ko lang kung may lalabas na iba, yung iba sitaw. Ayan. Sitaw yan, lumulutang na yan. At nag-try din ako na, ayan, mayroon po akong ilang na itanim na malaki na. Ayan, kamatis. Ayan. At nag-try din po ako magtanim ng direkta sa lupa na hindi nagpunla. Hindi po talaga sumibol. Ayan, no? Walang sumibol. Ayan, may okra. Merong ilan. Ayan. Wala talaga. Kaya kinakailangan po dito talaga magpunla. Ayan. Yan, okra. Yan lang ang bukod tanging lumabas. Pero ang itinanim ko diyan ay ano, ang itinanim ko diyan ay marami. Siling green, talong, kamatis. Talagang pag nag-direct po kayo na magtanim sa lupa dito nang hindi kayo nagpunla, ayaw po niyang sumibol talaga. Kaya yan, ano, ayan. Yan lang ang ano, walang sumibol. Ayan, okra lang ang sumibol. Saka siguro I think pipino to. Pipino yan. Ayan. Ayan. Kasi mga kabosing, nung nakakaraan, alam naman ninyo na magbagyuhan. Talagang halaman po ay hindi umaasenso pagka ano, masyadong ano, maulan. Dapat tama lang. Kaya ngayon siguro naman wala nang ulanan, nag-try po ulit ako. Ayan na lumabas, pero sayang po kasi ang space. Ayan, oh. Kinakailangan kong taniman ng gulay yan, kung ano pa man. So try natin. Sumubok ulit tayo mga kabosing. Ayan, pupunta tayo mga kabosing sa garahe. Tingnan natin at ating pag-usapan yung tungkol sa nabanggit ko kanina na wala akong choice kundi i-consolidate yung aking ano, mga jeep. Yan mga kabosing, punta tayo sa kabila at tingnan natin yung ating mga jeep. So medyo makulimlim na naman, may ambon-ambon, pero I think hindi naman lalakas yan. So ano, Rap ayos na? Hindi naman nagloko? Pa rin doon sa gilid, kuya. Ha? Tinatulo pa rin sa gilid. Patingnan mo kay Mark. Ayan mga kabosing, no? Yan ang mga jeep ko. Ayan. Yan po ay nakakonsolidate na mga jeep kong yan. So medyo masakit man sa aking kalooban ay talagang kailangan kong magpa-consolidate. Dahil yun nga po, hindi po tayo makarehistro pagka hindi tayo susunod sa gusto ng LTFRB. Try po natin, ano, punta tayo sa garahe para makita natin ang ano, makita natin yung sitwasyon doon tayo mga kabosing. Daming basura. So minsan ang nagiging problema ko yung mga basura na to. Ayan, siguro yung iba nakabiyahe na. Ayan. Yan, mga ilang natira pa. Lahat po yan ay nakakonsolidate na mga kabosing. Naka-rehistro na yan. Ang problema, meron po tayong ano, ilang hindi na consolidate, hindi ano, kasi ang ayan, oh, mga kabote, meron tayong binubuong isang ano, isang Nissan Urban. Habol yan sa ano, sa Pasko para tayo may kahit paano may trabaho. Ayan, so dito muna tayo mga kabosing, pag-usapan natin yung tungkol sa ano, sa mga jeep natin.
All goods po yan, nabiyahe. Kaya lang talagang halos na gano'n eh. Sa penalty ako lahat dahil puro late registered. At nag-open po ang LTFRB na pwede pong mag-consolidate until November 29, 2024. Kaya lang ngayon natapos na ho yung yung deadline nila. Pero sana magkaroon pa rin ng ng panibagong schedule para at least yung mga natira ko ay wala tayong choice, consolidate din natin. Ay mga kabossing, share ko lang para dun sa mga operator na gusto ding magrehistro. Dapat yung pag-isipan na maayos ito. Totally mga kabossing. Saan mo ko mang hagilapin ng aking kaalaman ng sa ginawa ng LTFRB sa ahensya ng ating gobyerno. Pwede kong sabihin na talagang kinuha nila ang ating maliit na hanap buhay. Bakit? Explain ko lang sa inyo mga kabossing. Bago ka magrehistro, kailangan ang unit mo nakakonsolidate sa isang cooperative or korporasyon. Ngayon, pag kinakailangan mo magbayad ng membership at mga shares na sinasabi sa cooperative, ang binayaran ko kada isang unit ay kulang-kulang na 10,000. Pwera pa yung ibang mga notaryo, lahat hindi pa ho yun nakarehistro. Ngayon, pag ako'y nagpamembro o nagbayad, papipirmahin po ako ng conformity ang tawag doon, sa kasunduan na talagang yung prangkisa mo ay sa kanila mo ipababahala. Yan. Within 5 years kailangan mong i-renew. So although mga kabossing, ang totoo 3 years na sigurong ang ginagamit namin ay PA na lang. Kahit hindi po hindi siya expired, PA pa rin ang iyong gagamitin. So ang sabi sa akin sa sinalihan kong korporasyon, non-refundable ang ibinigay kong membership kahit ayaw ko na. So ang sabi sa akin, iyan po ay makakatulong po sa inyo para po kayo ay makabiyahe. Bigat, no? Parang ibig sabihin sila na ang may karapatan sa prangkisa mo. Pero kaya ka nagka-prangkisa, nag-apply ka at nagbayad ka at sumunod ka sa tamang proseso sa pag-a-apply ng prangkisa ng sasakyan. Ano ang benefits pag sumali ka sa korporasyon or cooperative? Iisa, makakarehistro ka, pero walang kasigurunan. Bakit masasabi ko na walang kasigurunan? Paano kung sakali at maglabas sila ng panibagong memorandum na hindi na pwede mag-renew? Kinakailangan mo nang bumili o mag-avail ng e-bus. Ang mangyayari po mga kabossing, korporasyon na rin po ang magmamaniobra. Lumalabas na sila na rin ang magpapatakbo ng negosyo at ikaw parang parang empleyado ka lang. Ganon. Mean to say, mga kabossing, pag nagmembro ka sa korporasyon o co-op, automatic parang isino-surrender mo na ang iyong prangkisa sa kanila. Ganon. Ang korporasyon pong nasalihan ay medyo okay pa. Alam mo kung bakit? Yun lang eh. Pero once na ikaw ay sumali sa cooperative, malaki. Ang membership halos gagastos ka ng kulang-kulang 40. Ayan. At take note mga kabossing, mayroon pa po yung butaw araw-araw na
Yung iba, 20, yung iba, 10, yung iba, 30, araw-araw. Siyempre, ako operator, ipapasok ko yun sa driver, mga kabosing. Ipapatong ko yun sa boundary. Kasi kung hindi ko ipapatong, mga kabosing, para doon sa mga jeepney, pero alam naman ninyo na tumaas yung mga presyo ng mga piyesa, langis, krudo, maintenance, labor, lahat po yun ay tumaas. So kung hindi natin ipapasok sa driver, wala pong aabuti ng operator. So bago po ako sumali sa korporasyon, hindi po yata ako ilang beses po ako nag-isip, mga kabosing, kung ano ang kahihinatnan. Pero late na, December na, halos ang laki na ng penalty ng mga rehistro ko. Naobliga po ako na sumali. Hindi po ako makarehistro eh. Ang mabigat, hindi po ako sanay magpabiyahe ng hindi nakarehistro. Kahit po naman sa private hindi ko po ako gumagamit ng sasakyan na hindi nakarehistro. Kasi obligasyon ko yun eh. Ayan mga kabossing. Masakit man sa kalooban ko na totally ayaw ko talaga. Pero wala tayong choice. Ang mga kabossing, pakiramdam ko, inagawan na kami ng aking mga driver ng hanap buhay. Siguro ngayon makakarehistro kami, pero siyempre paiba-iba sila ng ng batas ng gusto yun po ang mabigat mga kabossing. Noon parang umaano ako sa manibela sa kanilang adikain na huwag ma-phase out ang mga jeep, which is talaga namang yun ang dapat mangyari. Ang katanungan ko, di ba ang kanilang aim o layunin ng LTFRB ay para maayos ang sitwasyon o ang ating transportasyon. Mga kabossing, alam nyo yung inilabas nilang mga e-bus, nakikita ko wala pang 5 taon, karag-karag na Ang problema niyan, hindi rin maayos minsan hindi rin magawa. As compare sa mga jeep, ganitong traditional jeep na yari sa atin, kayang-kaya po natin gawin yan ka-ultimong driver, kayang gawin yan yun ang mabigat yan So may natitira pa akong siguro 3 unit. Ang problema, isa pa nga pala mga kabossing, para sa kaalaman din ng hindi pa nakaka-consolidate. Kung ang linya mo ng jeep ay halimbawa Dasma Sapote, Dasma 13, magkakaiba po yan ng kooperasyon o cooperative. Kailangan sa iba mo isasali. Ngayon kung ang jeep mo ay magkakaiba ng prangkisa, magkakaiba po ng korporasyon o cooperative ang sasalihan mo. At hindi po pare-parehas yung hindi po pare-parehas ang regulasyon niyan, mga yan. Ang mabigat mga kabossing, ang maghahawak po ng cooperative ay mga tao lang. Halimbawa, sa cooperative maganda kung pakinggan kasi ang sabi ng cooperative, once na ayaw mo na, pwede mong i-withdraw o refund ang iyong membership. Halimbawa, ang membership mo ay 24,000 or 25. Pag ayaw mo na, pwede mo nang or 34. Kasi malalaki na talaga mga kabossing sa ngayon kasi sinasamantala nila ng mga cooperative na malaki dahil no choice yung mga sasakyan kailangan mag-rehistro. Kaya kahit magkano, siguro kahit 100,000 sisingil na sila para lang walang choice yung mag-rehistro Ang tanong sa aking pagkaalam, paano after 1 year o 2 years na bankrupt ang cooperative? Asan yung binigyan ng LTFRB ng karapatan magpalakad ng iyong prangkisa? Wala na. Laglag na.
So hindi ka na makaka-renew dahil yung cooperative mo sinalihan bumagsak na. Isa ko pang katanungan mga kabosing. Ano ba ang naitulong ng cooperative at korporasyon sa jeepney modernization at paano nakikinhawa ang kanilang ilalabas ng mga sasakyan sa mga mananakay? Isa, napapansin ko. For the first 1 year, 2 years, okay yan. At isa pa, kasi pag nagpalabas ko po ng e-bus na yan, ang pagkaalam ko, ang magpapalakad ay korporasyon para ba mababaliwala na talaga ang operator, parang ang magpapalakad na. Kasi nga, nakuha na yung prangkisa mo. Oh. Ang patakaran ay swelduhan ng driver. So dito, may naririnig ako na may nagpalabas, hindi po makakota ang driver. Then, pag hindi nakakota, yung 500 mo, babawasan pa. So, saan ang mangyayari sa driver? Kasi hindi naman papayag yung korporasyon na sila lugi. Kinakailangan na kikita sila. Di ba? Ang bigat mga kabosing. Sabi ko, ang laki nga bitawan ko mga kabosing sa 6 kong jeep. Parang naglabas ako ng 150,000, which is hindi ko kayang kitain sa papaboundary. Ang mabigat sa akin mga kabosing, yung mga driver ko ayaw tumigil. Siguro kung ang mga driver ko ay mayaw na o wala na, hindi na napunta sa akin, kasi na nakakaraan ayaw na nila biglang kung kailan na hindi nakakonsolidate yung mga jeep ko, saka sila gustong bumiyahe. Pag hindi mo nakabiyahe, so minsan utangan ka pa, wala kang choice, wala na mga kabosing kinikita operator. So ang tawag ko dyan, tinigil nyo o inagaw nyo ang aming hanap buhay. Yun ang aking tawag dyan mga kabosing. Masakit man sa kalooban, kinakailangan talagang wala tayong choice. Sila kasi ang gobyerno ang mabigat nito, alam ko yan mga kabosing, ang pagkaalam ko, nag-apila ang manobela at yan ay nasa korte pa. At kung ang tatanungin ay hindi pa dapat sila talaga manghuli nang hindi nakareso dahil nakabinbin pa yan. Naka-TRO pa rin yan. Temporary restraining order mga kabosing. Yun ang mabigat Ayan. Kaya hindi ko alam kung anong kahinat na nito para dun sa mga operator at mga driver na makakapanood dito. Sana maging matatag na lang tayo. So umaasa ako nung nakakaraan na pagbibigyan tayo ng gobyerno, pero talagang ang tingin ko dyan mga kabosing, makakonsaba ang cooperative at LTFRB korporasyon. Ang sabi po ng korporasyon na sumali sa akin, na sinalihan ko, sir, malaking bagay po yan pagka kayo nakaka-consolidate at nakasali sa co-op. Kasi once na mayaw na kayo, pwede naman yung ang sinalihan walang non-refundable pwede nyo ibenta sa akin ng mga jeep nyo. Ang tanong ko sa kanila, saan ibebenta ko sa jeep sa inyo? Sa presyong gusto ninyo, di ba? Pero yung presyo ko hindi masusunod kasi wala naman kayong choice kundi sa inyo pagbili. Sabi ko, negosyo rin lang naman ang inyong pinapaliwanag, di negosyante rin naman ako. Hindi sila nakasagot. Sabi nila, bawal ho sa amin ang sumasali sa manobela. Wala naman dapat sumali sa manobela kung kayo ay may konsiderasyon sa mga naghahanap buhay. Yung hanap buhay po na operator at sa mga driver, pampamilya lang po yun hindi pampayaman yun Yun ang akin ibig sabihin sa inyo Ako,
inaamin ko na kumikita ako sa jeep noong una. Pero lately, mga kabossing, wala na. Mga kinoconsider ko na lang yung mga naghahanap buhay kong driver. Wala na. Pagka nga nagdating ng Christmas, yung naipon ko kulang pang Christmas party. Sabi ko sa inyo mga kabossing. Kaya may hanap buhay po akong iba. Hindi ko pwedeng asahan yung mga jeep na yan. Mga kabossing, ito ay hindi po ako anti law sa mga batas ng gobyerno. Pero ang mga taong nasasagasaan katulad ng mga driver, operator, small business operator ay nauobliga po magsalita ng tunay nilang nararamdaman. Kasi tayo po naman ay sa bansang demokrasya, di ba? Kailangan po natin ilabas yung ating saloobin. Ayan. So, nakakapanlumo. Lahat po ng gusto ng LTFRB susunod ka. Samantalang yung prangkisa mo na may binayaran mo at ako po ay 3 dekada ng jeepney operator. Lahat po ay ako'y sumunod sa kanilang mga gusto kasi hindi ka naman makarehistro no, hindi ka susunod sa kanilang gusto eh. Yun ang ano ko eh. Ang wang ko ngayong akala ko mapapagbigyan pa na shout out sa mga politiko na nangako noong nakaraang eleksyon. Alam naman nyo yan kung sino mga nangako na tutulong para hindi ma-phase out ang mga jeep at tulungan yung mga small jeepney operator at nauton nyo kami, ibinoto namin kayo, pero ngayon ultimo kayo ang nagpapatupad ng batas na yan. Ang sakit sa aming kalooban mga kabossing. Itong gobyerno, itong politiko dito sa Pilipinas walang puso. Kasi dapat dito sa Pilipinas ang nanunungkulan yung taong mahirap yung hindi may pera eh. Kasi pag mayaman hindi naman nila maramdaman ang sentimiento na mahihirap eh. Di ba? Yung mga negosyante na mga politiko ay ang gusto nilang pakite. Oh, especially sa ahensya ng gobyerno na sa transportasyon ay grabe. Inaamin ko nung una, kumikita ako, ngayon wala na. Meaning to say, inagaw niyo ang aming hanap buhay, naming mga maliliit na naghahanap buhay. Pampamilya lang to mga kabossing. Sa mga driver, pang araw-araw nilang pangangailangan. Sa mga operator, yun lang, masabi lang may negosyo ka. Sasabihin nila ba't pa kayo ay tumigil? Oh, yung kami makakita man lang sa loob ng isang taon ng 50,000. Maganda na yun kaysa nakatigil eh. Paano kami kikita ng ng tamang presyo ay inaagaw nyo? Ba't hindi ko sasabihin agawin? Sipin yung prangkisa namin, isurrender namin, tapos kayo pa ang magpapabayad. Wang ko. Sensya na mga kabossing, ilang vlog ko na medyo stress ako. Pero kailangan kong ilabas yung sama ng loob natin. So yung mga ibang jeepney driver, hindi nila nararamdaman ang sentimiento ng jeepney operator kasi hindi mo silang gumagastos eh. Pag sakay nila, boboundary lang naman sila. Wala naman silang kaalaman. Pero LTFRB mag-operation. Pero ang alam ko, meron pa yung usapin. Alam po niyan. Sabihin natin na anuhan na sa korte. Ang problema may may nag-oppose. At ang nag-oppose taong bayan. Galit sila sa manobela. Pero bakit naman nila ayaw nilang pakinggan yung ibang hinaing? Tama naman yung sa manobela eh. Nasunod naman sila. Pero wag naman ganyan. Wala na tayong choice mga kabossing. Tanggapin na natin. So, ako, ayan na ulan. Hindi ko alam kung anong kahinatnan. So, kaya minsan yung mga driver kung nagiging pasaway, sabi ko, kung hindi nyo iintindihin ang kalalagayan ko, binibigyan ko kayo ng hanap buhay. So, mas better na tumigil na kayo para ako'y matahimik na rin.
Then, pag tumigil na kayo, nakatingga na yung jeep kong yan, idadrive ko na yan, gagawin kong private, ang mga jeep na yan, dadalhin ko sa probinsya, anong gagawin kong kargahan ng mga gulay. Kasi meron ng mga gulayan doon sa amin sa Batangas, pwede ko naman dalhin yun, o benta ko na lang sa mga magbubukid, kargahan, napakinabangan pa, kaysa naman, ang aking jeep, ay papaghanap buhayin ng LTFRB at korporasyon. Ba? Ang mabigat yan, isa pa, cooperative mga kabosing. Ang dami pong nagtayo ng cooperative dito, alam ko, at hindi tatanggi ang ibang nagtayo ng cooperative. Walang isang taon, ubos ang pera, walang natitira. Bagsak. Oh, Diyos ko, grabe itong na-experience na to. Ako, sumali ako, nagbitaw ako ng halos mahigit pang 150. Parang ako yata 6 na beses nagpunta ng LTFRB kasi hindi daw kailangan daw ako makausap. Eh, ganun din lang ang sasabihin nila sa mga liaison ko yung mga tagalakad ko Diba? Ganun din sinabi nila sa akin Yun na may pag ipinaliwanag sa akin, understood na. Puro pakabig sa kanila. Sana tayong mga Pilipino pagka nag-eleksyon, wag namang kung sino na lang ang sikat. Gamitin naman natin ang ating utak. At wag na tayong maniwala sa mga pangako ng hinayupak na walang taste out basta kami iboto mo. Tutulungan namin kayong mga driver at mga operator na itaguyod ang inyong negosyo. O ngayon, asa na? Ha. Ayan mga kabosing, umambon, nakikisama sa akin. Pero alam niyo mga kabosing, ito ay nababanggit ko na doon sa sa ibang vlog ko. Kakaiba itong dapat lang yan, maghanap buhay ka dito ng malinis sasagasaan ka yung mga illegal na trabaho nila, hindi nila masugpo-sugpo. Yung trabahong malinis sinasagasaan. Sino bang nayaman dyan sa pag-jeepney operator o jeepney driver? Panghanap buhay, pagpamilya lang yun para para agawin. Paano kung di sasabihin agawin? Di ba? Susurinder mo yung prangkisa mo, ikaw naman talaga ang kumuha noon, nung una pa. Magbabayad ka, taon. Lahat ng regulasyon, pumapayag ka. Hindi ka makakarehistro. Taripa, mayat may taripa, lahat. Isipin mo mga kabosing, pagka nag-apply ka ngayon, kukunin lahat yung resibo mo. Paano pag nawala? Kaya, kinakailangan mo ingatan. Pag nawala yun, automatic babayad ka rin. Pero, sus, santo mga kabosing, ay naka-computerize naman, isang pindot mo lang sa sa account mo, sa mo, labas lahat ng record mo kung hindi ka bayad o hindi. So, pag wala kang resibo, kinakailangan mo magbayad. Pero, understood na, naka-record yung nakabayad ka na. Ganito dito sa Pilipinas. Ay, diba? Sumasabog na yung laway ko sa Ayan mga bossing, naisip ko na lang, tulad na nasabi ko sa last vlog ko, 5 years before, kaya na pampa-stress lang to siguro may iba naman tayong ibang hanap buhay na alam, pero dapat i-ignore na natin to, try natin. Pero ang bala ko talaga na tumigil na. So minsan kaya nainitang ulo ko sa mga driver ko, tinutulungan ko na nga, mga pasaway pa. Ang baba na nga mga boundary ko mga kabossing baba, pero useless din. May tagagawa pa ako, yung mga driver ko para mga manager ng bangko hindi humawak ng ng dumi Mar naambon mga kabossing ayan yung mga jeep ko. At checkin mo nga kung ano doon natulo doon sa 47 tong yan. Baka sa breaker naman natulo. Alam mo naman yun, hindi marunong. Ayan, baka mamaya kuhanin ko yung upuan nito.
Yan mga kabossing ay walang driver pero nakarehistro yan. Isa yan sa mga nakarehistro. Kompleto ang prangkisa niyan. Nakakonsolidate. Mga jeep na yan. So, minsan mga kabossing, pag nahuli yun ng mga driver ko, sa akin pa nakuha ng pangtubos. My goodness. Ayan. Kaya hindi ko masisure. Kaya gusto ko sana pag binagbibigyan ko ng trabaho yung mga driver ko ay maging gusto nila yung pagbibigay ko ng trabaho sa kanila. Hindi yung ganun. Ay, paano tatanggalin? Tanggalin mo at bumili ka doon sa ano? Sa auto supply. Ayan o mga kabossing, umaga pa lang ay gagastos ka na. Lalagyan natin ng ilaw. Ilabas. So yan mga kabossing, uwi na tayo sa bahay. At tulad ng sinabi ko sa inyo, yan ang senaryo namin tuwing umaga. Meron po akong tao na nagme-maintenance ng sasakyan ko. Then kaya minsan yung mga driver ko tinatamad kasi nga mayroon tagagawa ako. At yan ho ay may sweldo. Swelduhan yan, malaking sweldo rin yan isang araw. At pakain ko pa yan mga kaboss. So yun nga, hindi ko alam kung ano ang kahinat ng kahit nakakonsolidate ako, pinakabahan pa rin ako baka sa isang taon iba na yung kanilang memo o gustong mangyari. Ganun lang talaga eh, kahit pa sabihin sumunod ka next year, pag may naisipan nilang ibahin ay ibahin nila. Mga kabusing, may bibiling tayong ilaw, tail light ng Nissan Urban. Ano bang basag dito? Parang wala namang basag ah. Yung isa. Ha? Yung isa. Pinapasok ng Ano to? ilaw, ano lang yan. May ilaw yan na ano, dapat tinatanggal na yan. Tanggalin mo nga ba? Susubukan mo nga. Kapapil. Ay, basag din. Basag din ito mga boss. Ito, basag din. Mapalitan natin mga boss. Tingnan natin kung makakabili tayo. Kasi pag nabaping ito at nalinis, hindi na babagay. Parang gani? Ha? Bili tayo ng ilaw. Ayan. Tara mga kabosing, bili tayo ilaw. Siguro ang isa niyan ay nasa 1.2 o 1.4. Hindi pa nakakalis si Sirana mga kaposing oh. Yan yung mga hindi nagche-check up. Ayan. Kaya kailangan ibalik yan. Kaya mga kaposing, pupunta tayo sa ano, sa GMA o General Mariano Alvarez, Cavite. Malapit sa ano, bago mag-Carmona. Doon tayo bibili ng mga accessories ng mga sasakyan tulad ng mga ilaw, headlight, tail light. Palitan natin yung ano sa Urban ko na tail light dahil medyo may mga crack ng maliliit. At para mas maganda, palitan natin ng bago. Tayo mga kabosing. Sana hindi traffic dahil dito na puntang ano, Carmona
ginagawa yung daan, kaya medyo traffic dito. Sana mga gantong oras, siguro mga 11 na ngayon mga kabossing, ay wala naman siguro masyadong traffic. Pero pag rush hour dito, naku po, napaka-traffic. Kaya yung pintor ko na dyan umuwi ay hindi na ako magtaka kung bakit tanghali na siya nakakapasok. Kahit umalis ng maaga ay tanghali na rin bago makarating sa haba ng traffic. Sana walang traffic ngayon. Pero may mga alternate route naman na dadaanan, kaya lang mapapalayo ka talaga pag ginamit mo yung mga alternate route na pwedeng daanan at bago umuwi. So kung pupunta tayo ng part ng Imus, masyadong malayo as compared dito sa sa may GMA o General Mariano Alvarez bago mag Carmona. Diyan tayo bumibili ng mga car accessories, medyo mura din diyan. Tail light ng Nissan Urban. Oo. Nissan Urban. Oo. Buong taillight. Oo. Ano pong ng urban niya? Kaliwat kanan na eh. Nissan Urban. Model. Nissan naman. Yung model niya. 2013. Ito, bakit mayroon dito to? Dito tayo bumibili mga kapusing sa tapat na cherry. Asa ng cherry o motor. Kano kaya isa nun? Katulad na, i-check ka po. Presyo lang kayo parang pa. Ha? Presyo lang muna. Presyo lang muna. Presyo mga muna. Tingnan natin. Po, no? Isa naman ang yan. Ang taillight naman yun. Kahit lumang model, parang yung isa. Wala bang motor lang? Tatanggalin na yun. Hindi na bibilin motor lang. Magkano ganito? Magkano ganito? 650. Maganda kasi yung Motor lang. yung tawag doon, yung panon. Pero wala kayong binibentang yung motor lang. Wala. Radiator pan motor. Oo. Pero meron talagang yan ang mga kabosing, nakabili na tayo. Yan ay tail light ng Nissan Urban. Kaya natin mga kabosing. Kasi kung mali yung tindera, sabi niya 2.5 siya, yung pala headlight. Ayan o. Nissan Urban taillight mga kabossing. Ayan mga kabossing, nakabili na tayo ng taillight. Ayan, dalawang taillight. Then ang hahanapin naman natin ay ang auxiliary pan ng radiator ng Urban. So nagtanong tayo ng bago, wala daw. Tingnan natin kung makakabili tayo sa Sargasan. So ayan, abang-abangan na lang yung mamaya mga kabosing pag nakabili na tayo. Ayan mga kabosing, nakabili na ako ng mga pyesa. So uwi na tayo at para matapos na to. So yan, tumawag ulit sa akin yung liaison ko ng ng self-tape RB. So hanggang kahapon na lang daw yung consolidation na kung pwedeng consolidation jeep mo. So talagang may deadline pa silang nalalaman. Ewan ko lang kung wala naman silang napaprocess na iba. Wala na. Ano naman magagawa. Tsaka yung ibang mga operator mga kabosing, tingin ko tinanggap na
Kaysa naman i-consolidate, mas okay na i-drop na nila ang kanyang prangkisa at mag-iba na lang ng hanap buhay. Kaya ako talagang nagdalawang isip din talaga, dahil talagang dalawang isip pa talaga. Ayun nga. So talagang makikipagsapalaran tayo kung ano mangyayari. Ang inaalala ko mga kabosing, after na by January baka payagan na mag-individual. Kawawa naman yung nag-consolidate na gumastos ng ubod ng laki. Kaya sana kung magkaroon man ng individual na pwede wala ng consolidation, dapat aksyonan nila yung mga nag-consolidate, yung ginastos ng mga nag-consolidate. Malaking gulo yan ang gagawin nila pagka sakasakaling ganyan. Dahil meaning to say, pinagluloko nila yung mga tao. Ganun. Ang gulo, mga kabosing. Napakagulo. Magulo po sa magulo. Ewan ko. Ayan mga kabosing, uuwi tayo sa bahay at hinihintay na tayo ng nung magagawa ng yan. Electrical, mga ilaw, mga pan. Kailangan may deliver natin nito agad para magawa. Uyan tayo mga kabosing. Yan mga kabosing, nakapamili na tayo at relay. Yung pan. Ayan, yan pa na yan. Malaki ba? So yan mga kabosing, dito na tayo sa bahay at naipamili na natin yung mga dapat natin bilhin. Uwi muna tayo at kakain muna tayo mga kabosing. So yan, tayo dito muna tayo mga kabosing. So yan mga kabosing, medyo mahaba na itong vlog ko at hindi natin puputulin again doon sa mga nabanggit ko kanina tungkol sa consolidation ng mga jeep. Hindi po umabot ang iba kong jeep, pero try natin kung may memo pa na magbibigay ang LTFRB ngayong December. So kung hindi sila magbibigay ulit, wala na tayong magagawa kundi i-drop na lang talaga. So sana mapag-aralan talagang mabuti yung yung kanilang pinatutupad na batas na yan, dahil talagang sobra yung nasagasaan nila. Merong magkakabuhay dyan at merong maghihirap mga kabosing. At parang tingin ko nagkaroon na rin ng kotsabahan ng cooperative at mga korporasyon, dahil sa tulad na sinasabi ko, wala namang may tutulong ang cooperative sa pagpapaganda at modernize ng traditional passenger jeep. So anyway, andyan na yan. So wala na tayong magagawa. At tulad ng sinabi ko, i-consolidate ko yung ibang sasakyan ko at yung iba hindi. So yung mga naiwan, wala sorry na lang mga kabosing. So until next video na lang mga kabosing. Sana may mga natutunan yung may mga nalaman yung mga jeep operator at saka mga driver. Sana mabuksan na kanilang isip sa video kong ito. At patubayan po sana tayo ng ating Panginoon, yung mga nanunungkulan na pagbigyan sila ng magandang kaisipan para po sa ikaunlad ng lahat at hindi ng mga may mga ilan lang tao mga kabosing. So until next video na lang mga kabosing. Salamat sa pagsama sa video ko, sa vlog ko. Till next video na lang. Bye bye.